mas maraming ulan na dinala itong si Bagyong Tino kaysa dun sa passage ni Yolanda. Lubhang marami ang dalang ulan ng nagdaang Bagyong Tino. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, katumbas nito ay pang-isang buwang ulan na. Sa paliwanag ni Jan Manalo, weather specialist ng PAGASA, umabot sa 183 mm sa isang araw lamang ang ibinuhos na ulan ng Bagyong Tino. Bihiraan niya ang ganitong pangyayari at isa sa 20 chance ang weather phenomenon. 5% chance lang din ito na nangyayari sa loob ng isang taon. Actually, ito'y mas malaki pa yung amount na ito kaysa dun sa total rainfall na climatologically or yung average rainfall nila na nare-receive sa loob ng isang taon, which is 131 millimeters lang. Ibig sabihin, yung ine-expect natin na pag-ulan sa buong Nobyembre ay ibinuhos sa isang araw lang na dala nitong si Bagyong Tino. Samantala, nagbabala ang PAGASA sa bagong bagyo na inaasahang maging Super Typhoon Uwan na posibleng magdala din ng malalakas sa pag-ulan at hangin. Base rin sa forecast, maaaring makisanib puwersa ang bagyo sa umiiral na shear line na tiyak mas magpapalakas sa epekto nito. Meron ding ulan na dadalhin nitong si parating na si Bagyong Uwan at dahil din sa shear line, pwede rin na mag-merge o yung kaulapan na associated dun sa tinatawag nating stationary front or dun sa shear line, kapag nag-merge sila or nag-supply pa yan ng dagdag kaulapan dito kaya sa parating na si Bagyong Uwan, posible na mas marami pang pag-ulan yung ating maranasan. Payo ng PAGASA, maging handa at manatiling updated sa balita kaugnay ng Bagyong Uwan. Huwag din anilang baliwalain ang warnings at issuance na inilalabas ang ahensya upang manatiling ligtas sa sakuna. Kapag sinabi po ng mga LGUs natin na lumikas na tayo, yung mga local DRRM officers natin na sinabi na lumikas na tayo, sumunod po tayo. After all, ang gusto po natin ay kaya tayo nagbababala din, ay nagbibigay ng mga warnings ay para mabawasan yung mga damages na posible natin na ma-encounter, lalo na sa ating property at ganoon din naman sa ating mga buhay. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.